Magandang umaga. Ako po si Carl Tulfo, kasama ko ngayon si Bitag Kate at Bitag Dean. Kami po muna ang pansamantalang mga kasama niyo dito sa hashtag Ipabitag Mo. Bago natin imbestigahan ang mga sumbong, nais muna nating pasalamatan ang ating mga public service at partners. Sino-sino sila? Panoorin natin. Ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko hatid ng hashtag Ipabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag Ipabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Para sa inyong mga reklamo at sumbong, bukas po ang aming Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kami po ay matatagpuan sa Ritual Center, 102 Timog Avenue, Quezon City. Ayun, no? So makikita natin sa video yung pangyayari dito sa opisina with the public service and yung mga tao na dumudulog dito sa hashtag Ipabitag Mo sa Bitag Action Center. Kaya ngayon, punta na tayo sa mga sumbong. Kaya anumang problema, reklamo, sumbong, bibigyan ng naagarang aksyon at solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan. Serbisyo, tulong at tatak tulfo. Ito ang hashtag Ipabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Pobreng ginang mula Kalinga, pinagbintangan ng mga kukulam, mga kapitbahay na nagkakasakit at namamatay sa kanya sinisisi. Ginang, ipinahiram ang kanyang pangalan, ayaw na raw ibalik ng kapitbahay. Bitag, tulong, grab driver ko, tinangay ang kotse ko. Nabiling gas machine, hindi nagamit, ginang tumakbo sa bitag. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Ngayon naman sa una nating sumbong, mahalaga sa isang nangangarap na magnegosyo na naiintindihan ang kanilang papasukin upang hindi pagsisihan sa huli. Gaya na lamang sa gasolinahan na pinasok ng mag-inang Cecilia Santos at Jeffrey Santos. Dahil sa ganda ng package ng advertisement ng Adilix Trading Corporation, ay nainganyo ang mag-ina para mag-invest. Ngunit ang tuwa sa kanilang papasuking negosyo ay napalitan ng pagkadismaya. Matatandaan strike 2 na sa bitag ang gasolinahan na ito. Detalye ng sumbong, panoorin. Lumapit po kami sa hashtag Ipabitag Mo para po ireklamo po ang Adelex Corporation. April 27, 2023 po, nagpasyal po kami sa office nila. Nagdown na po ako ng 100,000 para sa reservation fee. Noong June 11 po, diniliver na po ng Adelex Corporation ng machine. Tapos po, doon ko na po binayaran yung full payment ng machine ng 480,000 pesos po ulit. Kinabukasan po, sabi nila, dadalhin po nila yung 3,000 na gas. Mag-o-opening na po kami. Tsaka po dadalhin nila yung lechon, balon, tarpaulin, at tsaka yung bibigay po yung pambili ng 200 liters na pamimigay namin sa mga tricycle. Pero po, magmula po noon, wala na pong dumating. August 14 po, nagbalik po uli ako sa kanila para po makiusap po talaga na i-refund na lang kasi po kailangan na namin talaga yung pera. O, tapos po, nirefund po nga nila, sabi nila sa akin, i-refund po namin kayo ma'am, pero hindi po namin makakas. Gagawin po natin 7 payments, sabi po nila. Gagawin po natin ng 7 months. Gagawin po natin 7 yung cheque. Ginawa na po na akong nila ng refund paper at saka po yung mga cheque. Tapos po, wala namang pong mga laman nung dineposito ko at close account daw po yung binigay na cheque. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo.
Ayan, makakasama po natin ngayon ng live sa ating studio ang mag-ina na si Ma'am Cecilia at saka si Jeffrey. Magandang araw po sa inyo mga ma'am. Opo. Bago namin kayo interviewin, ay, basahin muna natin o alamin muna natin yung detalye ng sumbong ninyo. Okay, Dean? So, ayun. So, habang nanonood daw si Cecilia sa YouTube, meron siyang napanood na advertisement ng Adelex Trading Corporation. Naging interesado daw si Cecilia, kaya agad naman itong nag-message sa Adelex Trading Corporation. April 27, 2023, pinakitaan si Cecilia ng promo package, kaya naman nag-inquire si Cecilia sa Adelex Trading Corporation. So, yung mga nakapaloob sa promo package, full tank na gas, lechon, 200 liters sa kada driver, lobo, tarpaulin, hoses, battery, solar panels, delivery charge, at permit assistance. Nag-down daw si Cecilia ng 100,000 para raw sa registration fee. Hiningaan din daw si Cecilia ng 20,000 pesos para sa paglalakad daw ng business permit. June 11, 2023, nagkaproblema si Cecilia dahil ang tangke ng gas ay may sira. Ayan na. So, August 14, 2023, nag-request si Cecilia ng refund dahil hindi naman daw niya nagagamit ang machine. August 14, nag-issue ng cheque ang Adelex Trading Corporation pero lahat ito ay tumalbog. So, naku, mabigat din to kasi di ba may batas din tayo sa bouncing check law, no? Saka, yun nga, hindi nila ni-refund ng maayos. So, yun yung sumbong ng mag-ina na si Cecilia saka si Jeffrey, Sir Carl at Tato. Okay. Magandang umaga po sa inyong dalawa. So, ano ang kwento nyo or side nyo dun sa pangyayari? Paano kayo hinikayat? Kusang nag-message lang sa inyo? Or may nakita kayo sa Facebook? Paano nangyari yun? Nakita ko po sa YouTube. YouTube pala. Tapos po, tumawag ako sa kanila. Tapos po, pinasya lang po nila kami sa bahay. So sila pumunta sa inyo sa bahay? Oo, tapos po, yun po, in-split ko po lahat, hinakait na po kami. Hanggang pong sabi ko, magpasyal ako sa office nila. Pumunta po ako sa office nila. Yung office ba nila ay malaki, maliit, or katamtaman lang? Bahay po siya, tapos yun ang ginawa Office po siya nila. na bahay? Opo, ginawa po nila ng office. Okay. Natatandaan niyo po ba kung sino yung kaharap niyo o kausap niyo? May pangalan po ba kayo? Opo. Sino po, ma'am? Si Ma'am Jaba Alendrino po, at saka si Ma'am Noemi Garcia, at saka si Maria Eden Salonga po. Kaano-ano nila yung company na nire-represent nila? Si Ma'am Eden Salonga po, siya po daw yung CEO. Si Noemi Garcia, siya po ang manager. Tapos po yung Jaba, siya po yung agent. Siya po kausap ko po. So, ito namang mga, itong Adelex Trading Corporation, syempre, bago kayo pumasok sa isang negosyo, kailangan ipo-profile nyo sila, i-double check yung background check. Kayo ba, nakita nyo yung mga reviews? Kasi syempre, kahit sino naman siguro, titingnan muna isang kumpanya, di ba, kung maayos ba ito. Parang research, Opo, kumbaga. Yes. opo. Nanood po ako po uli. Marami nga po silang mga awarding na so nakita mo po. sa- Tapos po, pinasyal po kami dun sa lugar nila kung saan po yung mga tinayo nilang mga gas station po. Marami po. Sa may Nueva Ecija po. Sikat sa Nueva Ecija. Opo. Bali, ma'am, para klaro lang, ano yung package na binili niyo? Ano yung in-avail, yung produkto ba to? Anong binigay sa inyo? Yung pong micro gas station po. Micro, Buo po siya. Sila na po daw lahat. yung bahala. Opo. Sila po ang magsusupply din sa akin ng gasolina. Sige, ma'am. Nasa linya ngayon si Sir Ben Tulfo para kausapin din po kayo para imbestigahan ang reklamo ninyo. Good morning po. Good morning, Sir Ben. Okay, good morning. Good morning sa inyo. At sige, hahapol ako mamaya, no? Okay. Sa bagay, bago nyo isinalang to, nagkaroon ng prior interview rito sa magkasama ba to? Sila? Si Cecilia at Mag-ina po. right? Anak niya ata ito, Yes, kasama yes. niya, tama? Yes. Okay, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, sige. Ang meron na akong nakita before we tackle and solve the problem. Itong mag-ina ata to. Question. Itanong niyo nga sa kanila kung meron silang business permit.
Mm. Meron ba kayo daw business permit? Yung pa po yung isa po, sila po daw ang mag-iasikaso lahat. Sila po ang gagawa. Kasi po nakuha na naman po nila ako sa DNR, mayroon na po silang binigay, ay tsaka sa DTI. Sabi nila, follow na lang po daw yung mayor's permit pag nagbukas na kami. Wala naman po daw problema kasi po sabi nung agent, uncle po daw niya yung vice mayor sa amin, di kami magkakaproblema, sabi niya pa po. Okay. Okay, ganito, nanay ito ano? Yes Nana, po. yes, si Ma'am Cecilia. Nanay. Okay. Ganito, ang problema natin sa inyo, kung kakausapin kita, nangako sa iyo, kung binilhan mo ng machine para doon sa gasolinahan, so sa kanila, ang ino-offer ng nila is the machine para parang ito yung pump. Okay? Pero, Mrs., kung tutuusin, bago tayo meron ka bang DTI, the permit or small business capacity or single proprietorship? May DTI permit? Opo, binigyan na po ako. Meron ka rin bang business permit na in-apply ng pagkunan mo itong pump ng gasolina? Maganda siguro pakita muna natin yung pump na gasolina na kinuha nila para maintindihan ng mga tao. If we can show yung pump, the pictures. Alam ko, sir, may picture po tayo. Pakita natin yung Pakita picture. natin ngayon yung mga pictures ng pump para din makita ng mga nanonood. Ayan. Okay. So, okay, ganito. Ang makita nila yung picture ng para ma-imagine ang mga tao. Kung sakaling tulad ng ganitong negosyo, o di naman kaya na nagkaroon ng issue rito sa nilapitan ng English na anong company man to, kita muna natin kung anong binibenta. Kung ito lang yung binibenta, ito yung pump. Ayan, ito yung white na parang, ayan ang kanilang parang gas station. Yan lang, misis, ang binayaran mo, yung makina na kung saan pwede kang maglagay ng may yan, di ba, pump yan, gasoline pump, tama? Opo. Okay. May tatanong ako, may business permit ba kayong kinuha nito? Kasi ito mismo sa tabi ng building, ano ba itong katabi niyo, apartment? Hindi po, ano po namin din po, tindahan din po. Pero sa inyo to sa loob ng tindahan niyo, parang ibig sabihin itong gusali sa inyo to? Opo. Alright. Saan nanggagaling yung gasolina? Sa ilalim ng lupa or may pinaglalagyan kayo? Hindi po, may Kaya ako'y lalagyan, nagtatanong lang. may lalagyan po siya sa likod po ng gas. Okay. Matanong lang namin yung gas pump tsaka yung mismong gusali ng lugar is mismong sa inyo. Opo. Okay. Tapos, may binigay ba na kahit anong certification doon sa mismong machine? Was it calibrated by the local LGU? Or may kasi usually, ang isang pump is calibrated by local LGU and then may sticker usually yon. May sticker ba yung binigay sa inyo o kusang binigay lang tapos walang calibration or anything? Pagka-deliver po nila, yung nga po, kinalibrate po nila. O, Sila mismo nag-calibrate? Opo, opo. Gumagana naman po nung binili Opo, nyo. opo. Nakita nyo mismo, nandun po kayo nung tinest. Kasi dapat tinetest yan, sir, di ba? Kasi machine yan eh. Yes. Dinemonstrate ba sa inyo, ma'am, ito po yung pump, ito po naglalabas ng gas ngayon, ganito, ganyan, gumagana po yung mga buton, lahat. Opo. Na-demonstrate ba sa inyo lahat ng pakita? Opo. O, pagkatapos po, umuwi na po sila no, madaling araw. Kinabukasan po, nagbukas po kami. Gagamitin po sana ng anak ko. Sira po na naman. Kasi Anong po, nasira? Yung calibrated po. Kasi po, alimbawa po, yung gas, 56. Tapos po, naglagay yung anak sa mga bote. Sinusubok po talaga. 40 pesos lang po yung lumalabas na price. So, Imbes 40 pesos imbis na magkano 50? dapat? 56 po. 56. So, mahigit 16 pesos per liter yung lugi nyo. Opo. Tapos po yung kinokontak namin. So, nireport nyo po agad Opo, nung hindi opo. gumagana. Nireport nyo agad Opo. kay Adelix. Opo. Okay. Ano pong sinabi ng Adelix nung Opo. nireport nyo na sira? Sige po, pupuntahan namin. Palagi pong gano'n. Sige po, nasa Davao po lang po kami. Naglalagay po kami. Nag-i-install po kami. Malapit na po. Pero bukod doon, Nanay, tsaka Sir Carl, parang ang pinupunto kanina ni Sir Ben is yung mga permit.
Nagkaroon ba ng pag-uusap kung sinong mag-aayos ng permit? Adelix ba or kayo? Dahil sa inyo yung business eh. Adilex po, ma'am, kasi po package po siya. Yung pong hiningan po sa akin ng 20,000, yung po yung pag-aasikaso ng mga papers. Naasikaso ba? Sa lahat ng papeles tsaka permit, ano yung- lang yung naibigay ni Adelix sa Yung inyo? pong sa DNR po daw yun, DNR. tsaka DTI. Okay. Yung daw mayor's permit to follow na lang po daw. Sabi niya. Pero inaasikaso ba nila or sinabi ba nilang kayo na mag-asikaso? Hindi po, sabi nila, aasa-tuisan nila. So, pagkapasok mo sa package, sinasabi nila na kami na bahala sa lahat. Opo. Okay. Kasi, So, nakaupo na lang kayo, nakatingin na lang kayo. Tapos, mag-iintay ma'am, ito na po lahat ng permit, pwede na po kayo mag-operate. Ganon yun. Magne-negosyo na lang sila, kumbaga. Pero hanggang ngayon, wala pa rin yung mga permit na to. Wala po. Ni isa, wala Hindi po, nabigay. DTI po, tsaka yung DTI sa sa DNR. DNR. DTI at DNR. Okay. Na-try nyo bang pumunta ng mayor's permit or mayor's office para makapag-apply ng permit and magtanong kung may nag-a-apply ba ng permit para sa inyo? Hindi naman po, kasi hindi naman po na-operate din, kaya hindi So, po namin. sa ngayon, Ma'am Cecilia, ang pinaka-problema nyo, hindi nyo makausap ng maayos si Adelix. Opo. Hindi po, nagre-reply naman po yun, nang sabi nga po, punta. Ganon. Kasi po, bago po yun, tapos po nung checking yun, nga sabi po sa bangko na talbog, nagpunta po ako sa attorney, nagtanong po ako. Ano sabi ng attorney? Sabi niya, gawan natin ng demand letter. Sabi niya, ginawan po ng demand letter. After po ng demand letter, bigla na lang pong may sumabot na trabador ng Adelix. So, sinabi Demand letter, ma'am. Demanding for what? Refund? Palit ng... refund po yung sa mga cheque pong inisyu nilang walang ano po nga. Okay. Para klaro lang yung checking issue nila para saan po yun? Para po i-refund na lang po yung Yung mga gas pera ko. machine na Opo, inano nyo. kasi nga po hindi nila naiisikaso daw kasi malayo ako. Ganun po yung sinasabi nila. So, in short, pumayag sila na i-refund yung machine. Kaso, Opo. nag-issue sila ng cheque, tumalbog yung cheque. Opo. Yun ang inirereklamo nyo ngayon, tama? Opo. Okay. Sige, tawagan natin ngayon na yung mismong operation manager ng Adelix Trading Corporation. Good morning, Sir Ricky. Assalamualaikum po. And, good morning po. May tatanong lang ako, sir, kasi may lumapit sa amin sa bitag dito at sinasabi may binili siyang pump and then may overall package daw kayong binigay na kayo mag-asikaso ng permits, lahat. And ngayon daw, nagkaroon ng mga problema yung pump and gusto na lang daw sana ibalik at i-refund na lang sana, sir. Kaso wala pa rin na response from your office hanggang ngayon. Okay, so sino po ba sila, sir? Si Cecilia, Ma'am Cecilia Santos and Sir Jeffrey Santos. Ako po si Carl Tulfo, sir. Hashtag ipabitag mo yung program. Naka-live tayo sa IBC and CLTV 36 and sa mga digital platforms, sir. Okay, so good morning po. Unang-una po, sir, yung case po nila is na-assume ko po yan as operation manager po. Ano po? Nakabalik po ako sa company po last November lang. So, that time po is nalaman ko yung problema nila. Ako po mismo ang nagpunta sa kanila. Pinuntahan ko po sila. Ano po? And then, nalaman ko din po sa pag-uusap po namin ng head management po na dati po is pinapa-pull out po nila yung machine. Okay? And then, when it regards po sa kanina pong ano namin na may na-issue po sa kanila para pang-refund po nila at hindi naman din po nila masasabing hindi po sila napuntahan at hindi po sila inasikaso. Dahil ako po mismo, last November, I don't remember the exact date po, nagpunta po mismo ako sa Arayat at kinausap po mismo ang may-ari na si Ma'am Cecilia Santos. Ano po? And then, during that time na pag-uusap po namin, ay yun na rin po talaga yung decision niya na ipapapull out po niya yung machine. So nagtaka po ang management dahil hindi po alam ng head management po na ang machine ay nandyan pa sa kanila. Okay? So mamaya po, if ever po makausap po ninyo, yung isa sa mga officer po namin, i-explain po niya sa inyo kung paano po ano po nangyari sa kanila.
So, hindi po nila masasabi, sir, na pinabayaan po sila. It is because, unang-una, yung... Pero sir, matanong ko lang po, no, Sir Ricky, matanong ko lang, may mga binigay daw ata kayong mga cheque sa kanila, kung hindi ako nagkakamali, para hindi na lang daw sila magpa-refund. Pero lahat daw ng mga cheque na ito ay tumalbog. Yun ang sinasabi ko po na may naisip po sa kanila na cheque po para po sa refund ng kanilang... Pero sir, tumalbog ito. Oh, the problem, sir, is hindi po siya napunduhan. It is because ang machine hindi pa po napupull out. Nasa kanila pa po yung machine. Tama po. So, paano po natin mapunduhan pa kung nasa kanila pa yung machine? So, in regard po naman po sa gusto nila pull out yung machine nila, pinuntahan ko po sila last November po at alam po yan ni Mrs. Santos na usap po kami ng mabuti na sabi ko gagawin ko ang lahat as a new operation manager dahil ngayon po lang nalaman yung problema po nila. Ano po, ilang buwan po akong wala sa company eh. And then, inayos ko po yan at alam nila lahat ginawa ko po. Na-delivera po sila ng 1.5 liters ng fuel po dahil para po sa calibration yon. Ibig sabihin, sir, kung 3,000 po, 1,000 per division po yung ilalagay sa kanilang machine, hindi po binubuo yun, sir. Dahil titingnan po natin ang initial report po nung paglagay ng gasolina kung may leak po sa machine, doon po sa paglalagyan po ng fuel. Ganito na lang sir, since we're just talking about the problem, ano na lang magagawa ninyo ngayon para sa kanila? Para maayos na to, matapos na. As of now, sir, sinabi nila na kami mag-aasikaso po ng kanilang mga permit, right? Yes. Okay. Until now po, hinihintay po namin yung kanilang permit, yung kanilang land title, yung kanilang barangay resolution para po maka-work out po kami. Dahil may DTI at saka may CNC na po sila from DENR. At sila yung Pero parang local ayaw po na kasi is... ituloy yung... Ito sir, itatanong ko na lang sir, no, kasi nandito ngayon yung mga complainant na si Ma'am Cecilia. Kayo ma'am, sabihin nyo ngayon kay Sir Ricky kung anong gusto nyo mangyari. Ang gusto ko pong mangyari, sir. Lakasan nyo na lang ma'am. Ang gusto ko pong mangyari po, i-refund na lang po talaga. Kasi ang sabi nila sa akin, di man nila ako masusuplayan ng mabuti ng mga diesel at saka mga gas. Kasi po medyo ano po yung sinasabi nilang presyo eh. Nung una po kasi sabi nila may 10 piso ako kada liter. O ngayon medyo daw mataas yung nakukuha nilang diesel. Kung makakakuha ako sa iba, doon na lang ako kukuha. Pero yung pangako nila, sila lahat ng magsusupply sa akin. At saka mga maintenance. Sige, sir, narinig nyo yung gusto ni Yes po, sir. Ma'am Cecilia na mangyari. If I were you, sir, siguro just give her the chance na pagbigyan nyo na lang ng pagkakataon na to back out and just give her a refund. Iproseso na po, Sir Ricky, yung refund ni Ma'am Cecilia. Pag-uusapan po namin yan. Pag-uusapan po namin yan, pupunta po kami sa kanila at aayusin po namin, sir. Ano yung timeline mo, sir? Ano yung timeline mo? Hello po, nasa Mindanao pa po kami this time, sir. We're talking, nasa Jensen po kami. Ang problema po kasi, alam ni Sir Jeffrey po kung nasaan mo yung whereabouts namin every now and then. At ang problema po na hindi sila napupuntahan is kasama ko po ang head technician na dapat po ay umaayos po ng kanilang calibration. Which is now po, dahil gusto na po talaga nilang magkaroon po ng negosyo niyan, ang tanong po namin sa kanila, yung pong local permit po nila. Dahil yun po, doon po kami gagalaw para sa kanilang para ma-feel na po namin yung kanilang machine, para sa kanilang negosyo po. Pero sir, matanong ko, ano yung time frame na mabibigay nyo? Until when? As of now po, kanina po, naka-schedule na po talaga yan sila. Pero yun po kasing tanker po namin umiikot po yun. If not today or tomorrow po, dahil sinabi po sa akin ng reporter nyo kanina na wala pong tao, meron po kaming tao pumunta doon sa kanila. Okay. Kanina So, po. Sir Ricky, schedule na lang, hinihintay natin. Mag-uusap po kayo ni Ma'am Cecilia para may proseso na yung refund na sinasabi natin. Tama po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, sige. po, ma'am. Tutulong naman po yung programa namin, sir. Kung may pagkukulang si Ma'am Cecilia dun sa pagsa-schedule, tutulungan namin kayo, sir, para makagawa na po ng aksyon dito sa problema na to. Yes po, ma'am. Maraming salamat po. Tayo, namamagitan lang naman tayo dito. Ang bitag, Sir Ricky, no? So, kasi siguro nagkaroon dito ng miscommunication eh. Di ba? Hindi kayo nagkakaroon ng magandang komunikasyon, kaya hindi kayo nagkakaintindihan. So, siguro i-schedule nyo lalo sa madaling panahon
kung kailan kayo mag-uusap ng mga complainants. Kailangan may panghahawakan silang date, hindi yung parang aasa po sila, no, Sir Ricky? Okay. Oo, as soon as possible po sana. Okay po. And ngayon, sir, dali lang po nasa line ngayon si Sir Ben Tulfo. Yes, sir. Yes. Good morning po. Good morning po. Magandang umaga sa inyo. Pinakikinggan ko kanina pa, ano? Okay, si Mr. Ricky Talaman. Good morning sir, Mr. Ricky. Yes Matalan? po, maayong buntag, sir. Morning po. Salamat Okay. po. Mr. Ricky, kaya kita tinatawagan kasi simple lang ang reklamo. Huwag na tayo papaikot-ikot, ano? Thank you so much Yes, na po. tinanggap mo yung telepono at pagtawag namin sa iyo. Yes Ang po. gusto mangyari dito, Mr. Ricky, I understand na hindi ikaw yung sinasabi dito at that time. Pumasok ka lang, hindi yun sa term mo. Kaya lang, ikaw na nag-aaso, ang pangalan mo lumutang dito. Ang tanong, Po, sir. hindi na yung kung ano yung ginawa mo, kung anong nangyari. Ito ang pinaka-problem. Tumalbog yung cheque na in-issue ng company ninyo. Do you understand that's BP20, ayan ay Yes, bouncing sir. check Yes, law? sir. Yes, sir. Yes, sir. BP22 is a bouncing check law and pag hindi nyo inayos yan, magagamit na ebidensya laban sa inyo, you will be prosecuted as estafa, bouncing check. So Yes, now, sir. Yes, sir. na-understand, nag-issue ka ng check, that will be used against you. Kung akong tatanungin mo rito, may problema tayo. Okay, sir. So anong gagawin niyo sa check, Mr. So, Mr. pag-uusapan Ricky? po namin... Yan ba'y papalitan Sir? ninyo or babayaran nyo? Kasi tuturuan namin ito magsampa ng kaso sa inyo. Sabihin na Yes, natin, sir. para di, ang kasalanan nyo is nag-issue kayo ng check. Yes, Yung sir. Yes, sir. pag-issue yung check, you made a promise that you're coming in, kaya lang wala kayong pondo. And that is a Okay, crime. sir. So hindi na natin pag-usapan kung sino mali. Mali rin naman itong nag-apply sa inyo. Nagpangako ata yung company ninyo mag-atrabahuin yung business permit at saka gagawin yung sinasabing lahat. Kaya lang nagkapulilyaso. Yes, O po. saan naman kadahilanan nagkaroon ng sira yung inyong unit or yung inyong pump. And then Wala yan, po, sinasauli when na it sa comes inyo. sa machine po, I guess sir, may reason hinihintay naman na yung po taong namin. nagtiwala sa inyo. Yes, sir. Your fault, nag-issue kayo ng cheque. At pangahawakan yan laban sa inyo, Mr. Ricky. Anong gagawin niyo Yes, sa sir. cheque? I-issuean niyo ng bago, babayaran niyo ng ibalik niyo na lang kasi para kunin niyo ang pump. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. So, pag-uusapan po namin po yung time, ang schedule po kung kailan po kami magharap-harap, sir. Mr. Ricky, ang paghaharap-harap mo, you're trying to delay. Tuturuan namin sila magsampa ng kaso laban sa inyo. You can do that later on, attend to the check because the check will be evidence against you. You Yes, can sir. do whatever you do. You can face with each other. Dilatory tactic ang tingin ko dyan. Siguro, Okay. Mr. Ricky, nakabitag na kayo. Hindi karangalan na dumating sa amin at gusto natin solve ng problema. Ayaw ko masira ang kumpanya ninyo. Baka Yes, kasi sir. maglutangan yung ibang mga nagre-reklamo sa inyo. Masisilip kayo. Nagbebenta kayo ng mga pump na ganyan. Mapapa-DTI ko kayo, Department of Trade and Industry. Uobligahin kayo. At the same Yes, sir. time, may kaso pang sinampa sa inyo, makukompromiso ang lisensya ninyo sa pagbebenta ng mga pump na yan. Okay, sir. Okay. Kasi pinag-uusapan ni Mr. Ricky Mr. rito yung po pump silang eh. DTI. Ito yung dahilan ng problema. Sabihin na natin, tatangat na nga itong mga nag-apply sa inyo at umasa sa inyo. Kayong nangako na kukuha ng business permit, kukuha kayo ng DTI, lahat. Yes, Sila naman, meron na po. sitting pretty na lang. Marami akong nakitang mali rito, Mr. Ricky. Yes, sir. Marami akong nakita, ayoko magsalita ng mali, kaya lang sa akin dito, mukhang mabibitag kayo rito doon sa bouncing check. Nag-issue kayo ng Okay. check na walang pondo, and that is in-stamp ng bangko, at yung mga check na yan, tumalbog, ebidensya yan. So, Okay. it's no longer kung anong gagawin ninyo, it's no longer kung anong papangako mo, it's no longer na sasabihin mo mag-uusap-usap kayo. Hindi, ayusin na natin yan dito. Pag ayo'y pinabitag, wag na kayong gumawa ng hakbang ninyo. Ang solution ay gusto namin marinig. Papalitan niyo ba yung sir. cheque? So, Babayaran niyo? Or gusto niyo makasuhan dahil ebidensya yan? Parang mukhang alam niyo na nag-bounce pero wala kayong ginagawa. Naka-tape tayo, naka-air tayo, magagamit Okay, yan namin sir. sa inyo. So, can I speak, sir? Also? So, can I speak, sir? 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 So,
You can go on. Kung Okay, if you want to sige. tell me Sir, exactly so kung when it anong comes naman reasons po mo, sa kayo ba kanilang ay refund, sir, ayos? pagre-refund po Or sila? magdadahilan ka lang kung anong gagawin mo. Sa amin, hindi yung gagawin mo. Ano ang gagawin mo sa checking in-issue ng kumpanya ninyo? Okay. So, kung ano po ang nasa kanila po is pag-usapan po namin yung terms dahil gustong-gusto po nila No. Yun po ang Ganito lang, advocate ano? natin. If ever Wala po akong yun po pakialam sa ay usapan very ninyo. naman. Meron kayong in-issue na check. Krimen yan. Yes po, yes po, Bouncing sir. check yan. Pambansang BP. Okay? Nakita niyo BP? BP 22. Inuulit ko, familiar ka ba dyan? I-search mo sa Google kung anong ibig sabihin ng BP 22. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Na I understand po, sir. Ang pag-usapan po namin ngayon is paano po ma-solve natin yung kanilang reklamo po. Paano mo ma-solve ang At, problema? Ayaw na natin sinasa yung terms, uli sa sir. inyo. Dahil Sa po, uli mo yung pera. kanilang machine po ay nasa kanila pa po and then gagawa namin ng paraan. Kunin mo ang machine. Then, dalhin mo yung bayad refund sa kanila or whatever it is, ibawas mo yung discount. Gusto ko lang makita sa iyo na huwag kang mangangako, huwag kang magsasabi na sinusolve mo. Hindi mo sinusolve eh. You're not solving the problem. Here's the problem. Nag-issue kayo ng check eh. Nag-bounce in check eh. Problem number 1, you have to solve. Do not go sa problem number 2 na solve na. No. Kinakalimutan mo eh. Umiiskat po ka rin sa pananagutan mo eh. Ganito lang kasimple ang gagawin ko sa iyo. Ayaw kitang pitagin dahil mabait ka naman na tao. Kahit may trabaho lamang, walang personalan. May nakita na ako rito pang-abuso, may nakita na ako rito panloloko, na hindi ko sinasabi yun, baka hindi nyo alam. Whether you know or you don't, there will always be a law against doon sa ginawa ninyo. Yes, sir. Now, Sir. No, dahil ako sir. na nagpaliwanag sa iyo to save you and to save your company from any trouble, work with me here. Yes, sir. Are you gonna, Thank are you so gonna much, work sir. with me or Yes, still po. gonna have to reason out? Hello, sir? Are you gonna work with me or you still gonna have to give excuses? Yeah, of course. If you work with me, follow what I'm saying to save you from anything, a case, file against you, bouncing check. That's tapa. Now ngayon, ang sa akin lang, ayusin nyo ngayon yan, ibalik nyo yung pera, pull out nyo lang, kasi hindi naman tatakbo yung tangke. Nandyan lang naman, Yes, sir. kayo Yes, nag-install sir. yan eh. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Bawiin nyo yung check eh, pero huwag ka mag-i-issue ng check eh. Bayaran nyo na lang kasi susundan nyo ulit, i-delay nyo ulit. Ina-advise ko ngayon dito sa dalawang complainant na to, kung maaari, huwag nang tumanggap ng check eh. Cash na lang, ipa-pull out na lang. No more business. Delikado yung ginawa ninyo. Wala kayong pakialam. Tangkila, yung binibenta nyo, machine lang naman eh. Pero sa setup, Yes, sir. delikado yung ginagawa nyo. Tsaka mali-mali Okay, pa, sir, sino sir. papasok dyan sa loob ng compound na yan para magpagasolina? Para tuloy, tinuturuan mo itong mga tao na ito magpaihi. Yung nagbebenta sa Ay, mga ang hinihintay mga po talaga tabi ng kalye nila na ay- parang may sinasabi rito, mga bote ng coke tapos mga crudo, gasolina nang galing sa nakaw. Parang ganun ang dating eh. Hindi po, Kasi sir. kung legitimong Bago po business sila- yan, pinag-aralan ninyo, sasabihin nyo, ma'am, doon tayo sa lugar na kung saan maraming motorista dinadaanan, hindi sa loob ng compound. Yes, sir. Yes, ma'am. Dahil po, Hindi yan yung mga motorist way na dinadaanan. So marami ka nang mali dyan. Alright? Ikaw ang operations manager? Arista? Yung itong pangalan ng company nyo? Adelex. Adelex. Namasira yan. Korporasyon pa naman kayo. Okay, sir. You're Okay, a corporation, pati ang inyong mga masasampahan ng kaso, pati yung mga board ninyo, CEO ninyo, kasama ka. So work with me here. Okay, This is sir. what Yes, I'm sir. gonna let you do. Okay, sir. You go to the complainant, stop talking, just keep doing it. Go there, pay up, get ang complainant. Hindi ako kolektor. Bayaran mo lang sila dahil lumapit sa amin. At ang gusto lang nila, pull out mo ng walang katoryo-toryong tangkinin yung kalokohan. Ayoko na magpaya, baka magalit pa ako sa iyo. Mabait ka na tao. So mabait din Yes, ako. sir. Hanggat may kabaitan pa ako natitira, hindi na uubos, hindi kita ginigipit. Ito'y Okay, sir. kung ano yung tama. Alam mo kung ano yung tama. Yes, sir. Yes, sir. Alright? Okay, So, thank sige. you so much, sir. Thank I you will po. give you a chance to solve this para dito sa mga tamat na mga gusto magnegosyo pero ayaw magtrabaho, hindi alam, kaya pinagsasamantalahan nyo. Kung tutusin, pareho rin kayo, kaya lang mas malaki ang kasalanan mo. Alright? Ricky, Yes, sir. Okay, nagsalita na ako.
Huwag mo na akong papasukin dito kasi hindi mo magugustuhan, pati yung kumpanya niya. Isa-search ko yan sa Securities and Exchange Commission. You claim to be a corporation. Malalaman ko lahat mga personahe dyan sa likod ng korporasyon niyo. Yes po, lahat po ng permits naman po namin sa illegal po, sir. Legal po lang. Alright, sir. so go ahead and just solve it. And thank you so much. Alright? Okay, maraming salamat, sir. Hello? Okay, wala na siya sa linya, Sir Ricky. So, narinig niyo naman yung sinabi niya, just pay up, and then wala na kami pakialam doon, just pay up and just do your part. Kasi unang-una, may cheque na hindi nabayaran, and that's already a violation of the law. Nakuha niyo, sir? Sir Ricky? Yes, sir. I'm still here. Aasa kami, Sir Ricky, ha, magmo-monitor kami hanggat hindi po natatapos yung problema na to. So lahat po nung sinabi ni Sir Ben, sana naintindihan nyo at tinandaan po ninyo, Sir. Of course, opo. Alright. Tatawagan po namin si Ma'am Cecilia po pag nakabalik na po kami ng Nueva Ecija, sir. As of now po, nasa Jensen po kami. And pagkatapos po natin ngayong mag-usap, tatawagan ko po si Ma'am Cecilia po. Okay. Sige, sir. Thank you. Okay, sir, maraming salamat po sa inyo. Okay. Alright. Okay. Salamat din po. One thing, sir, pwede po magsalita po. Sandali lang. Okay. Sir Ricky, kailangan na po umalis. Ubos na po yung oras. Thank you. Okay. So, yun na. Ano, may masasabihin pa ba kayong dalawa? Okay na ba kayo? Ganun din po yung sinabi nila. Hindi, pero nang himasok na ang bitag. Okay, nang himasok na ang bitag, susubaybayan namin to. Kapag hindi nila ginawa yung parte nila, papasilip namin lahat, kagaya ng sabi ni Sir Ben, na ipapasilip yung SEC and everything else, all their permits. Okay? Okay. Sige. Maraming salamat. At doon nagtatapos ang unang sumbong. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong at tatak Tulfo. Ito ang hashtag ipabitag mo. Susunod! Pobreng ginang mula Kalinga, pinagbintangan ng mga kukulam, mga kapitbahay na nagkakasakit at namamatay sa kanya sinisisi. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonahan sa hashtag ipabitag mo. Hashtag ipabitag mo. Ngayon nakakasama naman natin ngayon si Mr. Ben Tulfo at susunod na tayo sa pangalawang sumbong. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Humabol lang po tayo dahil medyo naipit po tayo sa traffic and then marami na pong ginagawa ngayon sa bitag. So expect na kung minsan now you see me, but most of the time, you see me, then you don't see me at all. Expect po na marami na po kaming ginagawa at busy na po kami. Ngayon, umpisan ho natin. Ito, ang sumbong na to. Marami po sa atin nanonood ng mga siri, ng mga occult o di naman kaya sa mga YouTube, nakikita po natin yung mga sinasabing mga possession o di naman kaya gawa-gawa lang ng mga taong walang magawa, ginagawang content na kanilang YouTube channel, kaya kung sino-sino nakakakita. Sa panahon ngayon, kayo ba'y naniniwala na meron pang mangkukulam o witchcraft? Do you believe it? Personally, hindi. Okay. Well, bago natin pagtalunan yan, kasi sa panahon ngayon, accessible na sa social media, sa YouTube. Wala kang magawa. Hanap ka lang ng mga occult, o di naman paranormal, o di naman kaya lahat na yan, kung minsan ginagawa para content, niloloko yung mga manonood. Kaya lang yung iba, talagang pumasok na ata sa kanilang isipan. Content. Ooh. Ito na, no? Mantakin nyo, kapag may nagkasakit sa komunidad, kapag na may namatay, mayroong pinagbubuntanan ng sisi, mayroon daw mangkukulam. Ganon pong ginawa, ginang, mula sa Kalinga, inakusahan na mangkukulam kapag nagkasakit at namatay sa kanilang barangay, sila ang sinisisi. Kapag hindi tinama ang itong mga chismis o akusasyon, abay, baka makasanayan na. Kasi pag hindi po natin tinuwid yung chismis at tayo nananahimik lamang, ibig sabihin, totoo. Ngayon, kaya dapat ito'y linawin po natin, isang ginang mula sa Kalinga, bamiyahe pa ng Maynila. Makarating lang. Sila ay gumamit ng isang, alam mo ba, sasakyan. Nagbayad doon sa sinasabing tsuper, makarating lang ang kanilang sumbong. Kaya bibigyan po natin ng galang ang mga taong malalayo, nag-effort. Okay? So, ito hong mahalaga sa amin. Ginagalang po namin ang lahat na pagpumupunta. Inaakusahan siyang mangkukulam ng isang manggagamot, faith healer, sa kanilang barangay.
Labanan ng mangkukulam at malabanan ng faith healer. At si mangkukulam, laging ginagawang dahilan ni faith healer na kapag hindi niya nagamot siguro, lalapit sa kanya at medyo natigok, kasalanan ni mangkukulam. Kapag may nagkasakit, pupunta kay faith healer, kapag hindi gumaling, si mangkukulam yan. So, naging scapegoat itong si mangkukulam daw, itong pumupunta sa atin. Umano yung mangkukulam dahil itong si manggagamot, laging may scapegoat. Siya yung sinasabing inaalay na dahilan, kaya hindi gumaling dahil may mangkukulam dyan sa lugar. What do you think? Well, hindi lang niya siguro maako ang responsibilidad dun sa pagkakamali niya, kaya sinisisi na lang sa iba. Ayun, ngayon. Lahat daw na nagkakasakit at namamatay sa kalang barangay. Abay, mangkukulam yan. Can you believe it? Incredible. This has to be settled. Detalye ng sumbong muna, panoorin natin. Lumapit po kami dito sa hashtag ipabitag mo dahil nirereklamo po namin si Leonie Pascual sa aming barangay na pinagbibintangan po kaming mangkukulam. Tapos kapag ka po may namatay, kami po ang dahilan. Kapag ka may nagkasakit po sa aming barangay, kami po ang dahilan. Ang tagal na po itong issue noon pa man, kaso lang po hinahayaan po namin dahil wala naman pong katotohanan. Kaya po linalayuan kami ng mga tao doon sa amin. Noong December po, ma'am, nag-file po kami sa barangay. 3 beses na po pero hindi po sumipot yung fake healer. So, dahil po ganun ma'am na hindi naman po sumisipot, lumapit na po kami dito. Lilinawin ko lang po na kami po ay hindi po mangkukulam o kaya manggagamot sa aming barangay. Ang gusto lang po namin ay mamuhay po ng mapayapa. Sir Ben, Tulfo, sana po matulungan niyo po kami para po matigil na po yung ganitong pambibintang sa amin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Mga kasama natin ngayon live sa aming studio ang magtiyahin na mula pa Kalinga. Sila ay bumiyahe pa mula Kalinga kaya pinatuloy muna namin sa Hotel Sogo. And ayan, nakikita nyo ngayon sa Hotel Sogo, dahil sila ay nag-effort pa, siniguro muna namin, pahinga muna sila dahil isasalang natin ngayon. Kaya nakikita nyo, no, kami nagpapasalamat sa aming kaakibat or public service partner ng Hotel Sogo. Hotel Sogo, maraming salamat sa pakikipagtulungan. Ito'y kagawang-gawa. Yan po. So, nakikita nyo sila. Ngayon, nandito na sila sa atin. Matapos silang makatulog. Okay naman kayo kagabi? Patulog naman kayo? Okay. So, relax kayo ngayon. Opo, sir. Kumusta naman yung breakfast ninyo kanina? Okay naman po, sir. Nabusog naman po kami, sir. Anong ulam nyo kanina? Fried chicken po, sir. Wow! Kita mo nga naman. Ako, kape-kape lang ako eh. Okay. Yung kagabi, anong hapunan ninyo? Bangus po. Bangus. Boneless bangus. Boneless bangus. Lahat ng paborito ko napunta sa inyo. Anyway, so sige, ganito na lang gagawin natin. Again, sinabi ko na po sa inyo, dami ho talaga ngayon sa social media, pero normally sa YouTube na napapanood yung mga paranormal, occult, kung ano-ano yung mga makikita ninyo. Kaya lang dito, binagbintangan si Jennifer. Sino si Jennifer? Ay, hindi po. Okay, pinagbibintangan kayong mangkukulam. Opo. Okay. Sir. Okay. Sino si Josephine? Ako po, sir. Okay, sino naman si Jennifer? Pamangkin ko po, sir. Ikaw? Opo, sir. Bakit sandali? Ano bang pangalan mo? Jennifer? Opo, sir. O ba't nga nakatingin sa akin parang ayaw mo sumagot? Hindi naman. Okay. Kaya ako tinatanong, Jennifer, ikaw, pamangkin. Opo, sir. Ikaw naman ang tiyahin si Josephine. Opo, sir. Alright. Gaano nakatagal kayo pinagbibintangan na kayo mga mangkukulam sa lugar kapag nagkasakit o namatay, kagagawan ninyo? Matagal na po, sir. Ilang taon Pero na? hindi namin pinapansin noon. Pero ngayon, meron akong ebidensya kasi. Hindi nyo pinapansin na kayo'y pinagbibintangan.
Hindi pa. na laging tinuturo kayo sa komunidad. So, umiiwas ba mga kabarangay ninyo sa inyo? Natatakot na baka mamaya kulamin ninyo sila? Yung mga iba po, sir. Yung iba? Pero sa, hindi, hindi naman mati. Okay, sige. O Jennifer, bata-bata ka. Napapansin mo ba, nararamdaman mo ba na kapag ikay nakikita kayo sa lugar, parang ang dating iwas sa inyo, takot sa inyo? Actually, sir, hindi naman po sa akin. Yung lahat po ng mga kapatid po ni Mama. Okay, so kung hindi man sa pamilya niyo ang ninyo, pamangking ka, hindi ba? Opo, sir. Si Mama at ang iyong tiyahit, tama? Opo, sir. So parang kaya kayo nagsikap bumaba para lamang ipaabot ang sumbong dahil sa pangbibintang sa inyo dahil kayo mangkukulam. Opo, sir. Ang nagbibintang sa inyo, manggagamot. Opo, sir. So itong manggagamot na to, nanggagamot siya sa lugar. Opo, sir. Itong narareklamo niyo manggagamot, yung faith healer, lumalapit naman sa kanya parang magpapagamot yung mga ibang mga kapitbahay ninyo o kabarangay niyo. Tama? Opo, sir. Bakit niya kayo inaakusahan na kayo'y mangkukulam? Ano ba nangyari? Bakit mangkukulam kayo? Anong dahilan kung bakit sinabi niya mangkukulam? Pag namatay ba sa lugar na pagpagamot sa kanya, parang kayo ang dahilan kaya namatay dahil kinulam niyo? Hindi po namin alam, sir, kung bakit po nila Well, yun. kasi pinag-iinitan kayo rito ng manggagamot faith healer Ang kalaban ng mang faith healer, sa akin lamang, very simple lang ang logic. Kapag namatay, kayo ang dahilan. Kung dumaan sa kanya, ginamot niya. Hindi kaya gano'n? Nay? Hindi pa po, sir. So, ano nangyari dito? Bakit kayo pinagbibintangan ng manggagamot na kayo'y mangkukulam? Kayo po. Hindi namin alam, sir, kung hindi niyo bakit Alright. binibintang. Basta na lang nalaman niyo sa komunidad. Opo, sir. Anong matutulong May namin? ebidensya po kami, sir. Okay, wag na muna natin ebidensya. Anong matutulong namin sa inyo? Ito ngayon, naka-live na kayo at kakausap, susolbahin natin. Anong matutulong namin? Ba't kayo lumapit sa bitag? Gusto ko po, sir, na Gusto ko po sanang makulong. makulong Kung po, ano sir, kung gusto, Alright, kung sige. pwede po, sir. Ilocano to? Or anong? Ilocano po, Sige, sir. sige, di ba? Weng, di ba na? Ganito. Okay. Ikaw na lang kakausapin ko, ano? Alright, kasi kasama mo naman ang auntie mo. Okay. Alright, nahihirapan siya. Okay, ako naman, baka mamilipit naman. Ako sa pagtatawanan ako, hindi naman ako marunong. Although ang tatay ko kasi Ilocano Okay po, sir. Alright, sige. Ano magagawa ko para sa auntie mo at saka sa magulang mo na parang hindi nyo na makayanan na kayo'y pinagbibintangan ng mga mangkukulam at kumakalat na chichismis na kayo? Kung po pwede, sir, kung ano po yung magandang gawin para matigil po, kung po pwede Okay. makulong. Alright. Po, sir. Itong mga sinasabi mo una sa lahat ay parang chismis naman to. Kasi kung kayo pumunta rito at gusto niyo lang, yan ba'y umabot sa social media na pinapost niya na kayo mangkukulam? Meron po, sir, dun sa pamangkin niyo po. Okay, sige. Alright. Kayo ba'y lumapit sa kapitan ninyo para sabihin dahil barangay ito Opo, sir. Anong sinabi ng kapitan ninyo rito? Ano po, sir, kung po pwede na makausap po muna kaming lahat doon para mapag-usapan po ng maayos, para maayos po, pero hindi naman po siya sumisipot, sir. Ayaw sumipot. Opo. So, yung ba dahilan kung bakit bumaba na kayo para ito'y maayos ang problema or medyo gusto niyo manghimasok kami, ganun ba? Hindi naman po. So, anong gusto Ang niyo? sabi niya po kasi, sir, kahit na magkortehan daw, ganun po yung sinasabi po nung faith healer. Bakit Kaya- kayo, totoo bang mangkukulam kayo? Hindi po, Hindi sir. naman po, Bakit kayo sir. nagagalit? Hindi Kung naman- hindi totoo, pasok dito, labas dito. Ang pikon ay talo. Ang gusto ng isang tao pag napipikon, lalong pinipikon, nag-i-enjoy siya, nakakatulog siya. Pagpikit niya na mata, ay salamat, nabuisit ko yung kapitbahay ko. Araw-araw, naging advokasya niya, buisitin at buisitin kayo. May mga taong ganon. Kayo naman nabubuisit, abay, kayo na mismo ang medyo naging bihag niya sa kabuisitan.
Okay? Gusto kong lumabas na kayo doon sa piitan ng kabuisitan. At sinasabi ko sa inyo, lumabas na kayo dyan dahil di naman totoo. Maliban na lamang kung totoo, sige manatili kayo. At totoong piitan na dapat kalalagyan nyo. Eh hindi naman totoo, chismis. Chismis ba to o totoo? Totoo po, sir. Totoo na mangkukulam ka? Ay, hindi po, sir. Chismis lang po, sir. Oo, chismis. Kinabahan ako. Hindi ko naintindihan po, sir. Okay. Okay. Sabihin mo nga sa auntie mo, tinatanong ko siya kung totoo ba ang chismis na kayo mangkukulam. Sige, kausapin mo siya ng Ilocano. Payagpay subaan nga kasi nga daramid mo. Di ba awan? Awan So, po, iba- sir. Awan. Anong ibig sabihin awan? Wala po, Okay. sir. Hindi totoo. Okay. So ngayon, pumunta kayo rito para makausap. Okay, sige. Ang inareklamo ninyo si Leonie Pascual, nandyan din. Si Cap, nandyan din. So, okay, kausapin natin. Leonie Pascual, magandang umaga po sa iyo, Miss Leonie Pascual. Opo, sir. Leonie, kumusta ka na, Leonie? Opo. Okay. Leonie? Opo. Okay. Magandang umaga sa iyo. Ganun din po sa inyo. Okay. O kayo po'y inareklamo na manggagamot o faith healer na inaakusahan yung kapitbahay ninyo or kabarangay ninyo na sila daw ay mga mangkukulam. Totoo ba pa to? Yan, sir. May nagpagamot sa akin na kabaranggayan nila. Iba itong barangay ko, sir. Yan po. Hindi, ang tanong ko lang dito, Aling Leonie, totoo bang mangkukulam itong mga inaakusahan? Totoo bang sinabi mo na mangkukulam sila? Ewan ko lang po. Hindi ko Hindi, okay. So, hindi mo inaamin, ewan mo, na gusto kong sabihin, totoo bang chinichismis mo, kinakalat mo na itong magtiyahin, ay mga mangkukulam? Wala po. Hindi. Mhm. So, kayo naman po ay manggagamot. Aling Leonie, kayo naman ay manggagamot. Opo, sir. Ano mga ginagamit niyo? Mga ugat ng kahoy? O mga kung ano-ano? Wala po. Kanay ko lang at sa palang po. Okay, nahihirapan. Aling Leonie, pwede bang sandali? Kasi garalgal, hindi kita masyado maintindihan. Ano? Sir. Okay, lumayo ka ng konti nga sa telepono mo at medyo umayos, medyo hanap ka nga muna ng magandang signal. Opo, sir. Sir, lumipat na ako. Yan, lipat ka lang kasi parang nasa ilalim ka ng hukay. Opo, sir. Opo. Ayan, okay, okay. Hey, okay, sige. Kayo po ba'y manggagamot, Aling Leonie? Opo, sir. Ano pong estilo ng inyong paggagamot? Langit po at saka mainit na tubig lang po. Langis, mainit na tubig. Mhm. Opo. Okay, sa langis na yan, anong mahiwagang langis dyan na kayo nakakapaggamot? Mhm. Kasi po, bigla lang na malapit akong namatay noon. Okay. Kung bumigat itong mga kamay ko, ayun, yung karamdaman ko, maggamot ako, maghaplos ako, magpagamutan sa mga tao. Ito sa mga pasyente ko. Okay, sige. So, okay. Ito na, hirapan natin. Aling Leonie, dahan-dahan lang. Okay lang. Relax. Masyado mabilis at saka hindi masyado malinaw ang signal. Opo. Aling Leonie, ikaw ba'y pwede ka rin manggayuma at mangbarang? Ay, wala. Kung po, hindi. Okay. Yun lang po, gagamutin ko kahit ginawa ng tao, ganun po. Hindi mo alam yung... Okay. yung- Okay, Aling Leonie, kasi para maiksi na lang tanong, kasi pag mahaba, sayang oras natin dito sa nasubukan mo bang gamutin yung kinulam nitong si Josephine at si Jennifer? Ay, wala po. Bakit mo sila inaakusahan na parang sila ay anong ebidensya o anong papapakita mo, patunay na sila nga ay mangkukulam na ikaw ang inaakusahan na nagpapakalat na sila ay mangkukulam? Hindi ko po sinabi na siya ay mangkukulang. Kung sila ang nagsabi, sila ang nagdemanda sa akin. Nagtaka nga po nga ako. Bakit ako dinimanda? Okay. Sa makatuwid, hindi mo sila inaakusahan na sila ay mangkukulam? Wala po.
Saan nanggaling na sila ay mangkukulam na ikaw ay tinuturo ni Jennifer at saka ni Leonie? Yun Ni nga po. Josephine. Hindi ko alam. Ni Josephine, si Jennifer, yung tiyahin at saka yung pamangkin. Ba't ka nila tinuturo na ikaw daw ay nagpapakalat? Ay, wala po. Ay, hindi. Okay, sige. Sagutin mo nga. Gusto mong sagutin siya? Ikaw, tiyahin. Sige. Pwede kayo mag-Ilocano. Basta i-translate mo na sa akin. Opo. O sige. Ito si Josephine, Aling Josephine, kakausapin ka. Yan, sasabihin mo, Josephine. Oh, Actually, sir, Si Josephine, pakasalitain mo. Tiya, pamangkin ka lang. Usapan madi matanda. ka ngay makalibak nyo, ni taadad iti ebidensya nga naalami. At ang sabi, hanap na kaskas sa kala kayo. Ano daw? Relax. Ano daw ang sinasabi? Sorry sa kopya na lang. Kaya nga hindi ko inalam ang Okay, sige. Okay na. Mama. akin. Okay. Okay, Leonie. Leonie, medyo nagagaralgal na. Leonie, parang nagpapakulo tayo ng tubig dito na ang inang nagkumukulo na ang tubig at medyo yun ang narinig ko. Gumagano na ang signal, ha? Kulo, okay, ganito na lang. Anong sinasabi ng auntie mo? kasi sinasabi niya po, sir, na wala po siyang sinasabi. Pero O sandali, may mga videos po kami Leonie, kasi, sir. sandali muna, relax ka muna dyan kasi parang ingay nga napapakinggan ko pag mabilis ng salita mo, para tayo nagpapakuloy ng tubig. Okay, relax muna dyan. Ikaw, anong sinasabi niya? Sir, dahil may mga videos po kami, sir, kung ayaw niya pong aminin, nandito po yung mga pinagsasabi. Mga videos, okay, sige, anong laman ng video? Yung mga pinagsasabi niya po na lahat po kami na ay yung mga, actually, sir, Okay, yung- may video kayo na nanggaling sa kanyang bibig na inaakusan kay Mamang Kukulam. Opo. Tapos. Leonie, may video sila na nagpapatunay na nakuhanan siguro ng yung mga ginagamot na nagsasabi na sinasabi mo sila ay mangkukulam. Nakuhanan ka ata ng video na na-record ata ng mga, although hindi mo alam at ayaw namin sabihin kasi baka idemanda mo ng wiretapping na may video daw. O anong klaseng video? Kaninong video yung nanggaling? yung Kaninong video? Sagutin mo lang ako. Bilis, kulang na tayo sa oras. sa kanya po, sir, at po yung ginagamot niya po, sir. Sa kanya, kaninong video, sinong kumuha ng video na nagsasabi mangkukulang kayo? Nandiyan. Siya mismo o kayo? Yung mga ginamot niya? Opo, sir. Yung mga ginamot mo raw na videohan ka, na nagsasabi ka, ito sila Josephine at saka si Jennifer ay mga mangkukulam. Ang malas mo, yung mismong mga ginamot mo. Sila ang nagpatunay dahil ito naman, hindi namin sasabihin ang pangalan kasi magiging wiretapping yan. Delikado tayo niyan na hindi naman allowed. Wala, sir. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Paano pag nakita mo yung video na nagsasalita ka at sinasabi mo na sila ay mangkukulam? Magsisinungaling kaya ang video o sinungaling yung video? Okay, sige, ganito na lang. Dinay niya, wag na natin pilitin. O sa kabilang linya natin, kausapin natin si Cap Roman Hortelano. Magandang umaga po sa iyo, Cap Roman. Nade-delay kasi nanonood siya sa kanyang cellphone. Cap, patayin mo muna ng kasi made-delay tayo rito. Pakinggan mo lang ako sa telepono, wag mo nang panoorin, ha? Makinig ka na lang. Okay, sige, Cap. Kasi narinig ko na may delay tayo dito, okay? Pakilakasan lang po ang boses, Cap. Kami po ilalapit sa inyo, mga constituent mo to, at pumunta pa, nagbiyahe. At kami na may buong galang namin na ginagalang ang inyong pagiging ama ng inyong barangay, okay? Ano po ang nangyari dito, Cap Roman? Bakit po nandito na ito? Nag-aakusahan ng manggagamot na ito naman daw, mangkukulam itong lumapit sa amin. Ano pong nagawa ninyo, Cap? Ang problema ko dyan, sir, binigyan ko naman ng 3 beses na summons si Leonie. Ayaw. Hindi ko lang alam kung talagang sadyang matigas yung ulo. Ayaw naman niyang tanggapin yung summons. Wala kang nagawang iba kundi i-endorse. Certificate to file action. Opo. Ngayon, Cap, dahil dyan sa parting yan, mananatiling magkakaroon kaguluhan sa inyong barangay dahil itatapon nyo sa korte itong walang katorya-toryang mga akusasyon o chismis. Hindi nyo ba ginawa, Cap, na para man lang pag-ayusin talaga, ikaw na mismong pumunta sa bahay nitong si Leonie para kausapin mo at sasabihin mo, itigil mo ng chismis mo. Kung ayaw mo igalang ang barangay,
makisama ka na lang, huwag ka na magkalat ng chismis kasi may pinanghahawakan na video na pinagkakakalat nitong si Leonie base doon sa kanyang pinagagamot ay pinakakalat nito na sa barangay. Nahihiya itong mga magtiyahin na nagbiyahe pa mula sa inyo, makaabot lang ang sumbong sa amin. May magagawa po ba kayo, Kap? Nakausapin na lang, puntahan sa bahay at bigyan ng warning na yung kanyang pagsasalita mismo, pinalala pa siya ng kanyang mga ginamot, yung mga ganyang pinagagamot, ayun ang nagsasabit, ayun ang may video na siya nagpapakalat na sila ay mga mangkukulam. Apo, sir. Pwede mo bang... Actually, gusto ko sanang pag-anoin niya kasi magkakamag-anak din yan Kamag-anak mo to? Hindi po sir, yung nakakuha ng video, yung pamangkin nila. Okay, sandali. So, hindi kayo kadugo? Kadugo O naman kadugo, di kamag-anak kayo. Okay na. Malayo na Ang kamag-anak, ang dugo, hindi mo matanggal sa ugat ninyo. Pwede mo siyang takwil, pero yung dugo mo na dumadaloy sa ugat mo, ay dugo rin dumadaloy sa ugat ng taong inaakusahan ninyo. So, pamilya to. Kahit na sabihin, malayo na, pang-apat na pinsan ko na yan, fourth degree. Pamilya pa rin yun. Ayaw tanggapin. Sabihin mo nga, Ilocanohin mo ang kaantiyahin mo. Kausapin mo siya, Ilocano, ang sinasabi ko. Sabihin mo. Ikaw ang gamin anti no, anya ti ko. Anya ba? Yung- Sinsin mo ba? Wino niya? No kabagyam or anya? Yung nakakuha po sir ng video, ang pamangkin niya mismo. Hindi. Pamangkin Kamag-anak. Hindi, anti. Sinasabi ni Sir, no, kaano-anong ba ni Leonie? Kasinsin mo ba? Wino anya ba? Fifth, adayo, kabagyan lang. Malayo na po sir. O, kamag-anak pa rin, kahit na malayo, malapit o malayo. Sabihin mo sa kanya, kamag-anak mo pa rin. Kasi malayo, malapit, maiksi, malaki, huwagandi, duwende. Dugo niya pa rin, may dugo pa rin na dumadaloy sa ugat niya. Kasi manggagaling kayo sa isang pamilya, ha? Nakita nyo. O, ito pala, away pamilya lang. Dapat mag-ayos kayo. Sino bang pinakamatanda doon sa lugar ninyo na pwedeng kausapin na lang, mag-ayos-ayos? Wala. Wala po sir. Bakit tumatahimik ka? Na alam mo, parang may gusto kong sabihin. Si auntie mo kasi, matigas din ang ulo. Ayaw akong sagutin. Iniiwasan ako. Gusto kong tumulong. Pero paano natin masolusyonan to? Gusto ko po sir na Makulong. kasi makulong siya kasi palaging Hindi ako hukuman. Hindi pala. Sandali muna. Pakinggan mo ako. Hindi po ako hukuman na magpapasya at magsesentensya sa taong nagkasala. Ang hukuman, kaming mga tulfo, marami nagsasabi kami ang mukha ng katarungan, hindi po totoo. Tumatakbo lang sa amin, nagpapakampe, lalo-lalo sa bitag, nagsasabi na sila inaabuso, niloloko, pinagsasamantalahan. Tinatanggap namin yun, pero kami yuko pa rin sa ito'y sistema ng katarungan natin. Kaya wala akong ipakulong. Kung gusto mong ipakulong, tama si Kap, magsasampa ka muna ng kaso, reklamo, at pag hindi kayo nag-ayos, magagamit mo yun, bababa ka, pupunta ka ng piskalya or pulis, or didiretso ka sa hukuman para isampa mo, para nang sa ganon, titingnan ng hukuman kung may probable cause na nga ba'y paninirang puri sa'yo. Alright? Ngayon, kung may nakitang probable cause na talagang yung paninirang puri, libel lang ang dating niyan. Ngayon, pag napatunayan ng libel, kaya lang, baka kasi gamitin ng ebidensya na yan, hindi pwedeng gamitin ng ebidensya kasi hindi yan kinuha, ang pagkuha niyan ay questionable. Magkakaintindihan tayo. Hindi niyo pwedeng gamitin yung may ebidensya kami. Pwede nyo lang sabihin sa kay kapitan, pero para gamitin yan sa hukuman, para masentensyahan yung iyong kaanak na manggagamot na ikay inaakusahan na mangkukulam, baka pagtawanan tayo sa korte at saka bawal yung ebidensyang ginamit nyo dahil hindi nyo sa inyo yan. Hindi ba? Hindi niya alam na kinukunan siya. Wiretapping ang tawag mo. Sir, yun po kasi yung... Hindi po ako kahit na ano pa. Ako'y hindi makikipagtalo sa iyo. At hindi ako makikipagdebate. Nakikipag-usap ako sa iyo para malaman mo ang sitwasyon. Alright. Gusto kitang tulungan, kaya lang ayaw ko mauwi na either hindi mo tinatanggap yung aking sinasabi kasi hindi ako hukuman. Ang aking layunin, pag-ayusin lang kayo.
Ngayon, hindi ko magawa yung gusto niyo ipakulong kasi hindi naman ako hukom. Wala akong kapangyarihan. At yung mangkukulam, ito manggagamot na naman to, kamag-anak niyo malayo. Leonie, nandiyan ka pa ba? Opo, naririnig ko po. Okay, kamag-anak niyo bang malayo tong mga ito? Opo, kasi yung nanay ko Kalinga, yung tatay ko taga Nova Ecija po. Pero magkakamag-anak kayo, malayo na. Para malayo na lalagyan. Okay. Pero sa ugat na dumadaloy dyan, dugong umaga sa ugat mo, magkakamag-anak pa rin kayo, malayo na lang. Nakuha mo? Bakit hindi na lang kayo pwede magkapatawaran na lang at mag-uusap na lang? Huwag na lang kayo mag-away. Ayaw ko kasi magkasiraan ng pamilya, layunin namin sa bitag, pag-ayusin ng pamilya, ayaw namin hatiin. At ayaw namin akusahan kami na pakialamero sa buhay ng mga pamilya at baka kami pang sisisihin na dahil po manghimaso kami, lalong gumulo. Gets mo? Ang sa akin lang, Aling Leonie, mukhang maayos ka naman. Baka sakaling pwede kayo mag-ayos, mag-usap na lang, wag na natin pag-usapan sa ere. Nagulat nga ako nang sinabi lang nito na kamag-anak daw kayo. Pamilya ho kasi ito. Pagdating sa pamilya, hindi po kami, ilang po kami pag-usapan sa ere. Opo. Ayaw ko po magkawatak-watak at lalong gatuungan na magkahiwalay kayo dahil hindi po yan ang prinsipyo ng sa bitag. Pag pamilyang pinag-uusapan ay gusto po namin magkaayos. Pag medyo pribado, wag na natin pag-usapan. Hindi, ngayon ko lang naman nalaman na pamilya kayo. Wala bang pagkakataon na pwede kayo mag-ayos? Okay, sige. Aling Leonie, pwede ba ako makiusap? Pwede ba kayo mag-ayos? Pwede mo bang medyo patawarin na lang? Totally kayo manggagamot. Alam mo naman, siguro. Hindi kasi ganito yan, sir. Hindi. May tanong lang ako, Aling Leonie. Pwede ba kayo magkapatawaran bilang pamilya na lang? Huwag na natin pag-usapan sa ere kasi nakakahiya. Pamilya kayo, nag-aakusahan kayo. Ayoko naman magkasiraan kayo, Aling Leonie. Ano yung aso? Yung may aso atang andun sa may malapit. Okay, akala ko. Okay. Aling Leonie. Aling Leonie. Pasensya ka na, nagulat ka kay Bantay, biglang nakawala. Sige, Aling Leonie, pwede ba kayo magkapatawaran nitong iyong pinsan or malayo ng kamag-anak na si Josephine, na medyo pareho naman sigurong edad ninyo? Pwede ba kayo mag-ayos? Ako kami mag-aayos po. Wala naman akong sinabi po. Pwede mo bang, hindi, ibig sabihin, pwede bang mag-usap na lang kayo? O baka hindi lang kayo nagkaintindihan? Hindi naman kami nagharap niyan, sir. Pwede ba kayong pagharapin ko? Gusto mong magbiyahe pa ako riyan para pagbatiin kayo, tapos magkatay tayo ng baka at mga kung ano-ano dyan para medyo magkaroon tayo ng piyesta at mag-ayos na kayo. Ganun, sir. Okay lang naman, sir. Gusto mo bang umakyat ako dyan pagkatapos para i-video namin na nagkaayos na kayo, para alang-alang magkaayos-ayos na kayo? O pwede ba ako makiusap? Pwede naman po. Ay, sige, kung gano'n, sisikapin ko. Medyo malayo lang yung biyahe ito. Medyo pag nakaupo tayo dyan, baka manigas yung mga tuhod ko. Pagdating dyan, nakalakad na ako, nakaganon na. Dahil, alam mo naman ako, Aling Leonie, kapareho mo na rin ako. Thunders na rin ako. No? Okay ka ba, Leonie? Aling Leonie? Aling Leonie, nandiyan ka pa? Opo. Ilang taon na po kayo? Mawalang galang lang po, Aling Leonie. Opo. Ilang taon na kayo? 58 ko na po. Ay, 52 lang? Opo. Bata pa po kayo. Mas matanda pa po yung aking cameraman na si James. Opo naman. Okay. Ilang taon na po kayo, Aling Josephine? 65. Aling Leonie, ate mo na pala to si Josephine dahil 64 pala siya. Ikaw, 59. 5 taon ng tanda. Baka pwedeng, alam mo, pagpamilya kasi, igagalang na lang natin kung sinong unang lumabas sa mundong ito. Pwede ba natin gawin yon? Opo naman. Alright, sige. Kung gano'n, okay naman siya. Pwede ba namin kayong pag-ayusin? Gusto mo sumama ako pabalik sa'yo? Para makapagpasyal ako, makita kong Kalinga, papakatay tayo ng mga baboy. Baka. Okay sa'yo.
Opo, sir. Yung bang gusto mo talaga para magkaayos kayo? Opo, sir. Buong araw tayo mag-celebrate doon. Tapos kanta tayo, celebration, come naman. Kaya mo bang sumayaw ng ano? Kasi sir, si Leonie Icon, sir. Hindi Hindi lang ako ang inakusahan na... Kasi kung ganito na lang, pamilya yan, patawarin mo na lang. Pwede ba ikaw na lang, dahil ikaw matanda, ikaw nakakaintindi, pwede bang patawarin na lang natin? Pwede naman po sir siguro, pero sana po, makiusap naman po sana siya para itigil niya po yung ganung Okay, ginagawa sige. niya po sir. Leonie, pwede ba ako makiusap? Nakikiusap sila, maaring pwede ba na wala nang lalabas ng kwento na hindi ko naman sinasabi galing sa iyo, okay? Na pwede bang tulungan mo na lang itong mga kamag-anak natin na kamag-anak mo na kung maaari, wag nang may lumabas pa na mga kwentong hindi maganda. Kaya ba natin yan, Aling Leonie? Kaya nga po, nagtataka po ako. Wala naman akong sinabi naman po siya. Nagtataka ako. O sige, baka siguro yung mayroon diyan mga taong baka hindi sa kanya nang galing. Meron. Kaya nga sir, hindi ako. Baka si Kap. Hindi naman po. Kap, Sa kanya po. Kap, nandiyan ka ba? Ato, Hindi kaya nang galing sa iyo Kap ang chismis na sila yung makukulam o dito, hindi kaya? Ano? Hindi kaya Kap kayong nanggaling pinanggalingan ng chismis? Okay. Yan ang gusto ko sa iyo Kap, nakatawa ka lang. Alam mo naman Kap, ako istorya lang ba Kap para medyo mawala yung init ng ulo ng bawat isa. Naintindihan mo naman siguro ako Kap, nagbibiro lang ako. Kayo po'y ama ng bayan. Kap, ganito, sisikapin kong pumunta riyan sa Tabuk. Gaano katagal ang biyahe nito? Sige, okay lang po, sir. Sige, para. Gaano? Siya? Baka sakali. O 9 oras. Wala bang aeroplano punta riyan? Kaya. Para medyo, saan pinakamalapit? Ilocos ka, tapos papunta sa inyo, mas malapit-lapit na. Opo sir. Pag lumipad ng Ilocos, tapos baba, papunta sa inyo. Sa Tugigaraw po sir. O Tugigaraw, mga ilang oras Tugigaraw pababa sa 3 inyo? hours po sir. 3. Ay, kayang-kaya nito. At least hindi masyado manigas yung mga tuhod ko. O, di ba? Huwag ka nang tumingin sa akin, James. Matanda ka, hindi ka kasama. Ito si Raul at saka kayo. Kasi mahilo ka na eh. Sige, Kap, ganito ang gagawin namin, Kap. At saka, Aling Leonie, nandiyan ka ba? Gusto kitang makita at gusto ko mag-usap-usap na lang tayo. Medyo magkaroon tayo ng kunting handa-handa rin. Okay ba sa'yo? Aling Leonie? Aling Leonie? Pwede bang, sige, bigyan mo ako ng pagkakataon, ayusin ko lang schedule ko, tapos lilipad ako mula Tugigaraw, uupa na lang ako, 3 oras papunta riyan sa inyo. Pwede bang makita ko kayo para mag-ayos-ayos tayo? Opo naman sir. Ay, gusto rin kitang makita na personal, makamayan yung mga kamay mo na talagang kung maggagamot. Kasi ako medyo may rayuma na itong dito, baka sakaling pag hinawakan ko, maayos matanggal itong paninigas. Ayan, okay. Marunong ka ba maghilot, Aling Leonie? Ay, yung si James lagi nagrereklamo yung tuhod niya naninigas. Sasama ka, papahilot ko. Alright, o di, gano'n na lang. Ikaw naman, pwede mo ba akong isama doon sa iyong Crusader of Divine Church of Christ? Pwede rin po, sir. O di, attend din ako ng service ninyo. Anong araw? Linggo? Opo sir. O di, gano'n na lang siguro. O di, nag-ayos tayo. Okay na ba sa iyo? Opo, sir. Hindi ako nagbibiro, pupunta ako roon. Okay lang po, sir. O, bigyan mo ako ng usap tayo sa baba. Aling Leonie! Okay, gusto kitang makita. Bigyan mo lang ako ng mga ilang oras, ayusin ko lang schedule ko, baka mga next week, ha? Mga Biyernes, lipad ako, Tugigaraw, tapos si James at saka si Raul, advance party. Okay, mauna sila. O, Kap! Andiyan ka ba, Kap? Apa. Sige, Kap. Gusto rin kita makita, Kap. At medyo para magkwentuhan tayo. At alam ko magandang hangin dun sa inyo, di ba? Opo, sir. Malamig ata roon. Fresh air dito eh. Ha? Fresh air dito sa amin. O, sige, Kap. O, Walang pollution. Ayun! Ayan ang gusto ko. Ha?
Sigurado, pag sinama ko si Charm at saka si Casey, mga sipunin, uhugin, tsaka mga hikain, aayos ang kanilang maghihinga dyan. Wala nang mga hika-hika. O, Aling Leonie, nandiyan ka ba? Opo, sir. Opo. Kaya mo bang gamutin yung mga hikain, sipunin, uhugin? Lahat, sir. Ayun! Lahat. O, hindi si Casey. O, sige. O, sige, asahan ko. Kayo naman, pwede ba tayong... Pwede ba akong sumama doon sa inyong service? Doon sa inyong simbahan? Opo, sir. Opo, sir. Parang ayaw mo ata sa akin. Hindi naman po, sir. Nalilito kasi yung tiyan. Huwag na siya malito. Usap na lang tayo sa baba. Okay ba Opo, tayo sir. yan? Opo, sir. Crusader of Divine Church of Christ. Opo, sir. Okay? Okay po. Ayusin na lang natin to. Ayusin to, ha? Opo, sir. Okay? Opo, sir. Alang-alang man pag-ayos kayo. Sige, pupunta ako ron. Ha? Opo, sir. Para makapasyal ako. Kasi Maraming salamat. nalulungkot ako rito eh. Maraming salamat. Oo, sige. Yun lang naman pala. Okay, Kap, maraming salamat nandyan sa iyong I'll see you, Kap. Siguro mga next week, if not, sa susunod na linggo, gagawin ko lang schedule ko, Kap. Okay? Opo, sir. Opo, At sir. ganun din, Thank you po. Aling Leonie, gusto kitang makita at medyo magpapahilot ako ng aking naninigas na kamay. Ha? At saka si James at yung kanyang tuhod, laging kaya kuminsan di makapanik dito sa studio. At saka si Casey, laging hinihika. At saka yung Charm na merong laging kung minsan laging sipunin at saka ewan dahil hinihika bahala na. At doon naman sama-sama tayo manalangin, ha? Pwede ba ako? Welcome ba ako? O sige yan. Ay salamat. Ayun naman pala. Higit sa sumbungan, imbestigahan at anumang reklamo, binibigyan solusyon at aksyon. Medyo all ends well. Anong tingin mo doon, Carl? Well, okay naman na magkakausap naman na din sila para magkaayos. Pamilya Pamilya. Ang isang bagay na hindi natin ginagawa, ayaw natin magkagulo mga pamilya. Yes. Ha? Tama. Pag-ayusin namin kayo, ha? Okay, ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak, may estilo. Nag-iiwan po kayo ng tatak bitag. Ako po si Ben Tulfo, 10 ng aking kasamang aking mga anak at kaninang mga naunang staff, si Carl Tulfo, si Bitag Dean, at saka si Bitag Tatom, at the rest na nandito. Kami po nagpapasalamat. Ito pong programang #Ibabitag Mo.